Isang magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa mga inimbitahan namin sa maiksing panahon ay napaunlakan ninyo kami. Pinatawag namin ang presko na ito upang ipahayag sa lahat ang mga pangyayari sa loob ng aming kumpanya na PLDT. Particular sa mga kaganapan sa aming negosasyon sa CBA. Ngayon ay year 2024. Ito ang huling taon ng aming 3-year cycle CBA. Kaya nung August 8 ay sinimulan na ang collective bargaining para sa CBA 2024 to 2027. Sa araw na ding ito ay nabuo at napagkasunduan ang ground rules. At isa sa mga napagkasunduan sa ground rules ay yung pagtalakay sa mga proposal na may pagkakasunod-sunod na una, political at kasunod ay economic proposals. Ito ang ginamit na gabay ng aming union at management sa mga naging talakayan sa proposals at counter-proposals sa nakalipas na 7 araw ng negosasyon. Sa ikalawa at ikatlong araw ng negosasyon ay naipresentan at naibigay namin ang mga pangangatwiran sa political at economic proposals. Sa kasunod na araw ng negosasyon ay sumagot ang PLDT management sa mga political proposals namin. 7 sa 8 naming political proposals ay agarang ni-reject ng management. Sa ikalima at ika-6 na araw ng negosasyon naman ay prinisenta ng management ng kanilang counter-proposals sa aming 58 na economic proposals. Halos lahat ay hindi pinagbigyan, maliban sa 4. Yung iba pa ng 54 na proposals ay sinagot nila ng denied o mini-maintain ang lumang probisyon. Sa kasunod na araw ng negosasyon ay binilikan namin ang mga political proposals. Dito ay gumawa kami ng mga pagbabago o modifications or mga pagbabawas. Halimbawa na lamang ay sa authorized dependents. Ginawa na lang namin itong isang economic proposal. Sa pang-8 sesyon ay nagpahayag kami na ipapark muna ang mga political proposals upang mapag-usapan at maipagpatuloy ang talakayan sa mga economic proposals. Mula dito ay nagpahayag kami na magbabawas kami ng mga item at magbabawas sa mga halaga nito. Ngunit ayaw ng PLDT at pinipilit nito na dapat muna magtuloy-tuloy ang diskurso sa political proposals bago tumuloy sa diskurso ng economic proposals. Binabali ng management ang ground rules na napagkasunduan at pinirmahan. Ang sabi sa ground rules, isa sa mga ground rules, the non-economic matters or issues will be first discussed. Economic issues shall be discussed after the discourse of political matters. Hindi na nga sinunod ng ground rules, dinidiktahan pa kami ng management na babalik lang sa talakayan ng economic proposals kung magkakaroon kami ng substantial movement sa mga political proposals namin. Nang muli naming talakayin ng mga political proposals, nagbawas o pinababaw namin ng mga proposals na ito. Ngunit hindi kontento ang management kaya ayaw nila na talakayin na economic proposals. Labag ito sa napagkasunduan naming ground rules. At hindi ito tamang paraan ng pakikipagtawaran. Bargaining in bad faith ang ginagawa ng PLDT management. Pinapakita ng PLDT sa pamumuno ni Mr. J.M. Ko ang kawalan ng malasakit ito sa mga manggagawa. Sa halip na talakay ng mga sahod at benepisyo, pilit nilang iniipit ang negosasyon sa political demands na matagal na namin na ipaliwanag. Ang kanilang style ay malinaw na panggigipit, pinipilit kami na bitawan ng mga makatarungang political proposals bago talakayin ang economic proposals. Ito ay labag sa duty to bargain collectively at nagpapakita ng hindi patas na pakikipagnegosasyon. Dahil dito, napilitan kami na umaksyon sa legal na pamamaraan sa labas ng PLDT-MKP negotiation table. At ito ay sa pamamagitan ng ahensya ng gobyerno ng DOLE na umaasa kami na dito ay matatapos namin ang aming CBA negotiation. Ang isa sa mga political proposals namin ay patungkol sa pagre-regular sa mga contractual workers. Ngayon, para magbigay ng pahayag, nandito po ang aming bagong Pangulo ng Union, si Pangulong Alexander Tirao. Ang buong kasapihan ng manggagawa sa komunikasyon ng Pilipinas
ay hindi tumitigil na ipaglaban ang kapwa natin manggagawa sa telco. Sa kabila ng desisyon ng Supreme Court sa SAVE, nagsumiti pa rin tayo ng proposal sa ating CBA na nagtataguyod sa interes ng mga kontraktual na manggagawa sa PLDT. Ngunit mariing tinanggihan ito ng PLDT management. Kaya talagang naiiwan na lang uli sa atin ang pagtatapos ng kaso sa SAVE sa Supreme Court. Dala nito ay nakikiusap tayo sa kataas-taasang hukom na ilabas na sa lalong madaling panahon ng desisyon sa SAVE upang makamit na ng mga manggagawa sa telco ang matagal na nilang inaasam at magsimula na rin ang pagsasaayos ng telecom industry sa Pilipinas. Ngayon naman ay pakinggan natin ang pahayag ng kasamang si Jeff Magbanwa, ang ating branch head sa Central Luzon. Magandang araw mga kasamang rank and file sa PLDT. Ang bisa ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa pag-abot ng kaunlaran sa kanilang buhay. Ang kabutihang na idudulot ng unyon sa mga manggagawa. Sa pamamagitan ng unyon, kumikilos tayo ng may pagkakaisa upang abutin ang ating mga adhikain. Ngunit hindi tayo makakakilos ng maiisang hakbang kung hindi tayo nag-ordinasa ng ating unyon. Higit sa lahat, binibigyan ng unyon ng puso at kaluluwa ang ating mga pagkilos at hakbangin sa pamamagitan ng pagmumulat sa atin at sa tunay nating kalagayan sa lipunang kapitalista. Kaya mga kasama kong rank and file, nananawagan kami para sa inyong pakikisama sa ating laban. Naway magkaisa tayo na abutin ang ating layuning mapaganda, ang ating benepisyo, at para na rin sa ating mga kasamaang kontraktual na sana ay mapabilang din sa ating kasapian na maregular sa PLDT. Narito po si kasamang Kio Concepcion, ng ating bagong First Vice President. Mga kasamahang rank and file sa PLDT, alam kong gusto nyong matapos agad ang CBA Nego. Makuha ang magandang wage increase at mga bagong benefits. Mabili ang mga gusto natin, pandagdag sa budget ng pamilya, pang tuition fee ng mga anak o pamangkin, at marami pang iba na madadagdag sa ating CBA benefits. Walang duda na ang MKP ay gustong-gusto mangyari ito. Kaya naman ay huwag kayong mag-alala dahil walang inasam ang MKP kundi maibigay ito at isulong ang kapakanan ng manggagawa. Magagawa natin to basta't sama-sama tayo. Para naman dun sa mga kontraktual na kasamahan namin sa PLDT na ang ginagawa ay mahalaga sa kumpanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakakaganansya ng PLDT benefits. Yun bang tipong kapag nahulog sa hagdan na aksidente ay hindi 100% ang medical benefits. Minsan nga sariling gastos pa. Tapos yung sahod hindi nakabubuhay. Kapag sinabing tapos na yung project ay matatanggal kahit sa totoo lang hindi naman nagtatapos talaga yung trabaho. Pinakamasaklap kapag namatay sa pagtatrabaho sa loob ng pasilidad o kaya tinatrabaho niya pasilidad ng PLDT, wala man lang death benefit na makukuha yung pamilya dahil sasabihin, ay hindi naman regular ng PLDT yan. Naniniwala ako na dapat o karapat-dapat kayong maging regular ng PLDT dahil kasama kayo sa nagpapasok ng bilyon-bilyon kita ng kumpanya. Noon pa man, hanggang ngayon, ay kasama ninyo ang MKP sa pagkamit ng tagumpay kahit mahirap ang laban. Kaya ngayon, paano natin makukuha ang hustisya at yung nararapat para sa atin? Bukod sa mga legal na hakbang, binigyan din tayo ng layan ng Konstitusyon ng Pilipinas para iboses ang ating mga hinaing. Ito ang isa sa ating sandata kapag ang ating mga kalaban ay mga lumalabag sa ating mga karapatan. Kaya mga kapatid, nananawagan ang MKP na magsama-sama tayo
sa Supreme Court, magmarcha tayo sa darating na September 20, 2024, Biyernes, alas 5 ng hapon, dahil sa patuloy na pagsuway ng PLDT sa ating mga karapatan. Umaasa din tayo, mga kapatid, na sana ay maglabas na ng desisyon ng Supreme Court upang maregular na ang mga kontraktual sa PLDT at matapos na ito. Sa totoo lang, mga regular na empleyado na kami ng PLDT, pero hindi namin matiis ang nangyayari sa mga kasamaan naming kontraktual. Hindi tama ang nangyayari sa kanila. At umaasa din kami na ang desisyon ng Supreme Court ay magkaroon ng malaking epekto sa serbisyo ng PLDT sa mamamayang Pilipino. Kaya para sa ikabubuti ng bawat manggagawa, magkita-kita tayo sa harap ng Korte Suprema, mga kapatid. Maraming salamat po. Para naman sa huling panawagan sa ibang parting ng Pilipinas, narito po si kasamang Gilbert Galdones, ang ating bagong second Vice President. Ang MKP ay isang national union. Sa halos lahat ng isla sa Pilipinas ay may kasapi tayo. Patunayan natin sa mga pagkilos natin na tayo'y tunay na isang pambansang unyon. Ipakita natin ang ating pagkakaisa sa buong bansa. Kapag may pagkilos sa NCR, tayo sa probinsya ay kailangang magpakita ng ating masiglang pakikiisa sa mga pagkilos na ito ng unyon. Sa ating maliliit na kakayahan sa mga probinsya, sabayan natin ang pagkilos ng MKP dito sa NCR. Kaya inaanyayahan namin ang mga kasapi ng MKP sa provincial at sa mga regional na suportahan ang pagkilos na gagawin sa September 20, 2024, Friday. Maraming salamat kasamang Gibo. At sa darating na September 24, araw ng Martes, ay magkakaroon tayo ulit ng sama-samang pagkilos sa Dole, Intramuros, sa harap ng opisina ng Secretary of Labor sa ganap na alas 5 ng hapon. At sa September 27 naman, ay magkakaroon din tayo ng Jericho March sa RCB, Makati, sa harap ng opisina ng PLDT sa ganap na alas 5 rin ng hapon. Magkita-kita tayo at magsama-sama sa mga pagkilos ng ating unyon. Ipakita ang ating pagkakaisa. Kaya nananawagan kami sa mga kapatid natin sa media, mainstream at mga vlogger na i-cover ang mga pagkilos na ito. Dambuhala ang kalaban natin at hindi namin kakayanin kung hindi kayo kakampi sa amin. CBA! CBA! Huwag patagalin! Huwag patagalin! CBA! CBA! Kahit hindi espesyal! Basta regular! Kahit hindi espesyal! Basta regular! Uri manggagawa! Upang mapagpalaya!